Nakaka-excite yung pagbabalik ni BP from Germany, watch out. Pero hindi lang tayo dapat ma-excite, dapat sila Senator Bato ay magano po ng mga security detail na sarili na natin. Pagtanggal ng security police ni BP Sara, may basbas yan ng presidente. Napakalakas naman ng loob ni Romel, di ba? Kung wala pong basbas yan. Para nagbobolahan na tayo niyan. May sariling galaw yung PNP, never. Nakita na po natin yan. Kung hindi po natin kabisado yung galawan ng PNP chief tsaka ng presidente ng Pilipinas, tignan nyo na lang po yung galawan ng PNP chief si Senator Bato. Imposible po yan na lahat ng galaw niyan walang basbas. Boss Buds, natatandaan mo ba na sinabi ni PRRD mas malupit pa si BP Sara sa kanya? Kaya nakaka-excite kung ano ang gagawin ni BP. Correct. Alam nyo kasi, si Tatay Digong kasi, produkto yan ang sinauna, di ba? May mga compromises yan dahil politiko tatay. Si BP Sara kasi, nakita niya na yung tapang, yun yung namana niya na tapang na si Tatay Digong na pwede palang gawin yung mga ginagawa ni Tatay Digong na, di ba, laban sa kriminalidad. Kaya mas matapang na siya. Tapos may innovation, bata. Alam, dikit ni Tambian si Marbil. God bless, keep safe. Wala naman pong talaga pong dikit nila yung mga PNP chief. Sabi ko nga sa inyo si BP Sara, si Tatay Digong, tsaka yung PNP chief dati, si Bato. Dikit. Dating Region 8 PNP Director, taga Region 8 si Romualdez. Correct po, talagang ganyan po. Hindi po pwede yan. Lahat po ng mga, kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na lahat po yan appointed ng mga presidente yan. Lalo na yan, mga PNP chief yan. Kailan po kaya magigising ang AFP? Salamat, James. Gandang hapon po, Sir Badong. Wag nyo po kasi, ito lang ang ito lang po ang pakiusap ko sa inyo. Wag nyo kasi pangunahan. Kasi parang ginagawa nyo silang yung may sarili po sila eh. Wag nyo silang pangunahan na papasusunurin nyo sa inyo. No? Kulang po kayo. Naiinip kayo eh. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sinagot ko dun sa nagtatanong kunwari. Mahaba po 'tong laban na 'to. Hindi po 'to yung gusto nyong biglaan, hindi po natin pwedeng puwersahin ng kahit sino na labag sa kanilang kalooban. Kulang po kayo. Hindi nyo ba napuna na yung panahon na pinakulong nila si Ka Eric tsaka si Dr. Badoy manifesto pa lang eh. Sa tingin nyo ba yung mga nagmanifesto na yun, tahimik lang yun? Nagmamatsyag din po yun. Huwag nyo lang pong silang madaliin. Hindi po yan, meron po silang sariling diskarte yan. Hindi po tayo nananawagan sa kanila. Tayo po. Pwede ba naman yun na sila, pag mga sundalo po ang aasahan natin at mga pulis, yung kudita? Hindi po. Tayo po kung ano po yung action nyo. No? Mamaya, ang tatapang natin, wala bang ginagawa. Tapos, biglang iboboto natin sila Tito Soto, yung mga sikat, sila, anong pangalan yan? Yung mga isa sa mga magkakapatid na laging number 1, si Erpin Tulfo. Meron po tayong kayang gawin sa 2025, lahat po ng Duterte na senador, yun lang iboto nyo. Kung mag-ano kayo, eto mga dapat, wala na. Badong, malabo manalo mga senador natin under Duterte, dadayain tayo. Wag ka na. Wag ka na. Kung ganyan ang pananaw mo, eto po magtapatan tayo, no? Nagpapaloko kayo dyan sa mga daya-daya. Bakit po wala na dayang Duterte? Tapatan tayo, Magtapatan lang po tayo. Sa politika po sa Pilipinas, kasi marami nalilin lang yan daya-daya eh. Kayo ba naniwala na
Si Kiko Pangilinan, dinaya ni Inday Sara. Palusot lang po yan ng talunan. May billion kang budget para mangampanya. Hindi mo babudgetan yung mga tagatingin ng computer. Ako, na-imposible yan. Kahit mahina ako sa computer, makakapag-hire ang mga computer expert ng mga computer expert. Simple lang po yan. Kayang-kaya po. May Duterte bang nadaya sa eleksyon? Bakit sa dinami-dami ng Duterte na alam na nilang kalaban nila, bakit hindi dinadaya ang mga Duterte? No? Ang mga nananawagan na ganyan, wag na tayong bumoto kasi matatalo lang. Kampi po sa kalaban yan. Yan lang po ang tanging paraan nila para sila manalo. Yung hindi tayo bumoto, tayong mga Duterte. Tanungin ko nga kayo, alam na nilang kalaban nila ang mga Duterte. Kalaban ng oligarko ang mga Duterte. Hindi nila nililihim yan. Ang mga oligarko may pera sa Pilipinas. Hindi ba ang unang dapat dinadaya yung mga Duterte? Bakit po wala nadadayang Duterte? Matagal na po yan. Sa Pilipinas po, once na umamin ka na ikaw ay natalo, wala ka na. Burado ka na. Kaya wala po natatalo. Yung mga gusto pang tumakbo, hindi sila natalo. Nadaya sila. O real talk po tayo. Sino ang numero unong pamilya na kaaway ng mga oligarko sa Pilipinas? Duterte. Bakit hindi nila dayain yung mga Duterte? Lahat po yan. Si Lenin nadaya, si Marcos nadaya, lahat na nadaya. Ikaw ba naman gagastos ka? Bilyon po ang gastusan. Pag tumakbo ka, bilyon po yan. Huwag po kayo magpapaniwala. Yan po, sinasabi, wag na tayong bumoto, madadaya lang tayo. Yan pong nasabi na yan, nagsasabi ng mga yan, ayaw tayong pabotohin. Bakit po hindi dinadaya yung mga Duterte? Sila numero unong kalaban nila. Kayo naman, wala po akong alam sa computer, wala po akong alam sa computer. Pero kaya ko po mag-hire ng mga computer expert na kaya nila sabihin na dinadaya tayo, boss. Boss Bats, dinadaya ka dito sa presento na to. Mag-real talk naman po tayo. Hindi na natin, alam nyo, nung unit team pa ako, syempre, paprotektahan mo rin, daya nga siguro yan. Pero hindi ako nagsasabi nun. Hinahayaan ko lang. Pero sinabi ni Marcos na daya, pinabuksan niya na. Nagsampa na siya ng reklamo, pinabuksan lahat ng mga dapat buksan, talo siya ni Lenny. Ayun naman, nag-aanuhan pa tayo. Nagbubulahan pa tayo. Si Lenny ba nandaya? Si Kiko, dinaya ni Sara Duterte. Si Shell Jokno, dinaya ni Robin Padilla. Katarantaduhan yan. Pag may nagsasabi sa inyo, wag na tayong bumoto dahil dadayain lang tayo, yan lang ang paraan nila para tayo ay matalo. Hindi ka mag-hire ng computer expert? Gagastos ka ng bilyon? Hindi naman bilyon. Kahit pa bilyon pa yung computer expert, mag-hire ako. Hindi po mag-adapt eh. Ibig sabihin, ang marurunong lang, sila lang ang may kakayahan mag-hire na marunong sa computer. Kaya mo rin bilang tumakbo ka ng presidente. Tama, Duterte Senator Ties 2025. Sana bigyan ng isa ni BP si Marbil gaya ng ginawa niya sa sheriff. Dahil landslide ang mga Duterte. Hindi po landslide si Tatay Digong noong 2016. Kaya po siya, dinaya ni Tatay Digong si Marojas noong 2016. Si Marojas nasa kanila lahat eh. Si Tatay Digong ang nandaya kay Marojas, yun na lang eh. Bakit hindi nadaya si Tatay Digong kung talagang... Kaya focus kayo, huwag kayong maniwala na dadayain lang tayo kaya huwag na tayong bumoto. Yan po nagsasabi niyan, ayaw tayong pabotohin. Ako nagsasabi ko sa inyo ng totoo, no?
Nagsasabi ko sa inyo ng totoo. Kahit po ako bobo sa computer, kaya ko mag-hire kung ako ay kandidato. Gagastos ako ng bilyon para mangampanya tapos papadaya lang ako. Puta, imposible. Mga dinaya na yan si Leni Robredo. Sabi na nga ni Leni Robredo, yung mga expert na nagsabi walang daya pero dinaya si PRRD. Pero okay na yan. Sige, kung naniniwala pa rin kayo, wala akong magagawa eh. Kasi inuudyokan kayo, wag na tayong bumoto, dadayain lang tayo. Ako hindi ako naniniwala dyan. Hindi lang po ang nag-advance ng technology yung mga kalaban natin. Kaya rin natin mag-advance ng technology. Ngayon, kung ayaw ninyong bumoto, hindi talaga kayo Duterte. Nag-udyok pa kayo na wag nang bumoto dahil matatalo lang tayo. Mali po yan. Bumoto kayo. Kung talagang Duterte kayo, wag niyo pong sabihin dito yan na gampanan natin yung trabaho natin, gagampanan ng mga kandidato yung protektahan yung sarili nila. Puti, posible naman gusto mo manalo tapos hindi ka mag-hire ng computer expert. Don't me, wag ako. Si Gadon, dinaya ng taong bayan, hindi binoto. Sa 2025, panalo natin ang mga Duterte. Kaya nanalo ang Duterte kasi marami ang bumoto kahit dinaya. Ewan ko ah. Mahirap pong dayain ng mga taong gustong manalo. Buhos kay Marimarang elitista noong 2016 pero talo. Po ang sabihin ko sa inyong lahat. May magsasabi po sa inyo ng mga vlogger balang araw, malapit na eleksyon. Bakit natin straight? Yung iba naman dyan hindi karapat dapat. Eh gusto pala nilang suportahan yung Duterte. Bakit hindi sila tumakbo under Duterte? Alam niyo po, wala pong ano ba yung partido ni Marcos? Partido PPP? Wala naman pong original nun eh. Di ba? Namili lang nila, pinili nila si Marcos tumakbo. Halimbawa si Tito Soto, halimbawa, tsaka si Ping Lacson. Hindi, yung Marcos, etong Marcos na to. Di ba? Sasabihin nyo, iboto natin yan kasi mapagkakatiwalaan na yan. Halimbawa lang, iboto natin yan kasi mapagkakatiwalaan natin yan. Di ba? Dahil wag natin iboto ibang mga tao ni Duterte. Eh, pwede naman. Sa pamimili pa lang ng leader eh. Yun ngang Duterte tumakbo eh. Nanalong Duterte katulad ni Tol eh. Nanalo dahil kay Duterte. Pwedeng bumaliktad. Yung pang sa simula pa lang ayaw nang tumakbo under Duterte. Bakit may iboboto yan? Tama sir, wag sayangin ang boto. Kaya bumoto tayong lahat. Bumoto po kayo. Yun lang po ang point ko. No? Kaysa inuunahan nyo. Hayaan nyo yung mga leader natin na mamoblema sa dayaan. Gampanan natin. Kasi yan ang ibabanat nila sa inyo eh. Huwag na kayong bumoto, dadayain rin lang kayo. Eto ha. Bakit yung mga nagsabing dinaya sila? Si Leni at si Kiko, dinaya daw sila nung nakaraan. Bakit tatakbo pa rin? Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Eh kung sila nga hindi umaamin na natalo, sila nga umaamin sila, dinaya sila eh. Eh bakit tatakbo pa rin? Para mag-aksaya ng pera? Hindi po. Sana bigyan ng isa ni BP Sara si Marbil. Yan. Straight Duterte candidates votes. Sir Bats, minura si BBM ng isang empleyado ng Pogo kasi nawalan ng trabaho, wala namang ipinalit na trabaho. Boss Bats, nanawagan si Senator Bato sa former PNP at AFP na mag-volunteer, mag-secure kay BP Sara. Nakita ko ngayon sa SMNI. Ayan, tatalakayin natin niya mamayang gabi. Whether naniniwala kayo na may dayan or wala, bumoto pa rin kayo. Tungkulin natin yan sa bayan. Alam nga, saan mas malaki ang panalo natin? Yung bumoto kayo o hindi kayo bumoto?